We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. COMELEC GOA andam na sa mangyayaring filing kan Certificate of Candidacy sa Lunes, Agosto 28. Mantang Camarines Sur Police Provincial Office day nagpapakakampante sa ibong kan mayong identifikadong hotspot sa probinsya. Uyan report ni Chris Novelo. Sa Lunes, Agosto 28 na ang pagpupuon kan filing kan Certificate of Candidacy kan mga maut magkandidato sa mangyayaring barangay and SK election sa bulan ng Oktubre. Kaya ngunyan pa sana, nakaandam naman subot ang COMELEC GOA sa piglaloob ang pagrusok kan mga masumitir ng COC sa saindang opisina. Alagad hulit sa dit ang opisina kan COMELEC GOA, ang conference room na ini, ang gagamito ninda para akomadaron ang mga masumitir ng COC. Mas dakula yan. Nagpaaram naman kami sa probinsya, sa region, okay man sa inda, dyan kami. Kasi mga file ng mga SK barangay, dyan kami sa Balyo. Pigdalaoman kaya kan opisina ang sanggatos kada aldaw na mapasiring sa COMELEC para sa mangyayaring filing kan COC. Nagpaskilled man ang opisina ning sample accomplice form nin COC na magiging giya kan mga makandidato. Sangon yan, nakapaskil naman ang updated voters list sa Banwaan kung saan naka-imprenta ang 41,000 na botante halos sa 34 barangay sa Banwaan. Mientras tanto, nakaandam asin nakabantay naman ng PNP Camarines Sur, urog na sa seguridad na ilalatag kaini sa pagpuon kan filing kan COC na senyales kan pagpuon naman kan election period asin man gun ban. Sana po magtuloy-tuloy, wala naman po. And wala naman pong hotspots identified dito sa area natin sa Camarines Sur. So sana nga po sir, maging peaceful po and safe and secure po itong darating na barangay and sangguniang kabataan election 2020. Dawa may nimpig ko konsiderang election hotspot sa probinsya, di man subot nagpapakampante ang mga otoridad. Kay Ban si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Enrollment kan mga estudyante para sa school year 2023 to 2024 sa pirang eskwelahan sa Pili Camarines Sur, dai pa 100%. Mantang school-based feeding program kan Schools Division Office kan Camarines Sur, nagaandam naman para sa mga estudyanteng ma-identifikar na wasted o stunted sa maabot na kalasihan. Uya ang report. Para sa school year 2023 to 2024, nasa 800 man giraray ang piglalooman na populasyon kan mga estudyanteng klase sa Governor Mariano E. Villafuerte High School sa Karoy-Royan, Pili, Camarines Sur. Sa otro semana naan puon kan kralasihan. Alagad sa ngunyan, nasa 85% pa sa nasubuot ang enrollment status kan eskwelahan. Ang ibang mga magurang asin estudyante, ngunyan pa sa naman nagpa-enroll sa huring aldaw kan enrollment period basado sa school calendar. Kasi po ma'am, marami po akong inasikaso. May mga college pa po ako. Tapos ininot ko po sila kasi mahirap po. Pati po yung magiging nila pamasahe araw-araw. Yun po ang iniisip namin. Si Nanay Neriman kan nakalihis na semana pa kuta pigpapa-enroll an sa iyang aki. Mantang sibot siya sa paghahanap buhay para sa saindang pamilya. Alaga da isubuot ini naka-enroll. Pero nagka-problema din sa si card niya. Na dapat pinirman pa lang kang teacher dahil na pirmahan. Kaya nagbalik-balik siya po. Maulit na lang po okay naman ma'am si si card. Sigun sa registrar kan eskwelahan na si Gian, ninhuli tatapos na ang school year. Gabos na record kan mga estudyante, yaon na sa iyang opisina. Kaya dai naman kaipuhan hanapon ang mga paratukdo. Mapadagos man subutan sa indang enrollment, miski magpuuna ang klase. So si mga dating mga estudyante midigdi, kaipuhan lang ninda ang card. So yan lang. Tapos itong assigned na folder sa kada year level. Pero itong mga transferees, mga incoming grade 7, incoming senior high school, they need SF9 or inapod na card.
birth certificate, photocopy lang, tapos good moral, and the folders. Sa pagbalik eskwela kan mga estudyante, narekisahon man ang sa indang mga body mass index nganing maaraman ang mga aki na kaipuhan tutukan ang nutrisyon. Ang school-based feeding program kan Schools Division Office kan Camarines Sur. Nasa proseso naman ngunyan kan procurement ni nutritious food products para sa mga magiging benepisyaryong estudyante. Ito kaming format, ito kaming basis kaya na ginigibo. Haliihan sa WHO. So, pagsusunod mo ito para makuha ang tamang timbang kang aki asin langkaw. So, dyan babasihan ta ang kung saan pwede maging beneficiaries. Piglalaoman na bulan nin Oktubre mapupuunan ang school-based feeding program sa SDO Camarines Sur. Asin lugod sa pagtapos kan school year, mayo nin mga estudyanteng mawawalat na may maluyang resistensya asin hababang nutrisyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Vulcanizing shop sa Naga City na pigigibo subuot drug den asin bakalan nin illegal na droga kan mga driver, sinakyada kan mga otoridad. Source kan droga na nakuha sa maintainer kan drug den, pigi-imbestigaran pa kan mga otoridad. Ang detalye aramon sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, komo na sa gilid lang kaya ning diversion road kun kaya stopover kan mga behero ko na po doon kan mga otoridad ang sinakyada nindang vulcanizing shop na drug den man palang digdi sa Barangay Triangulo, Naga City. Sinakyada kan mga otoridad ang vulcanizing shop na ini sa Barangay Triangulo, Naga City. Apwera kan pagiging vulcanizing shop na pag-araman na nagagamit man subot ang lugar. Komo drug den asin stopover kan mga beherong nagagamit asin nagbabakal ning illegal na droga. So itong drug den na to is mahigit isang buwan natin ito trinabaho. Binalidate natin, nag-conduct tayo ng ulit-ulit na casing surveillance para ma-validate yung information na itong vulcanizing shop. At the same time, ginagawa nilang drug den at bilihan ng mga drivers. Naabutan pa kan mga otoridad sa lugar ang anom na persona kay banan ang sinasabing maintainer asin may sadiri kan vulcanizing shop. Nakuha sa mga ini ang kantidad labi 136,000 pesos nin pigtutubod ang shabu. Napag-araman man sa barangay na mayo nin business permit and vulcanizing shop kung kaya mas papahiguton pa kaini ang pagbisita sa mga establishmento sa barangay. Dahil kita mapundo siyempre, makipagtabangan kita. Siguro maging marigimat kami sa barangay na maraman na pati pala ining mga araw kaining lugar nakakaagwan ng drug den. Padagos man na pigmonitor kan mga otoridad ang posibleng paglangkaw kan demand kan illegal na droga. Urog na ngunya na paabuto na ang Peña Francia Festival. Isa yan sa mga tinututukan natin. Of course, hindi tayo papayag na magagamit nilang pesta ni ina para sa kanilang illegal drug activities. Jessica, susog pa sa Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur, nagpositibo man sa paggamit ng illegal na droga itong anom na nadakop sa ginibong operasyon kasuod ba makalis man sindang isa irarom sa drug test. Jessica. Jos Mabalos, Chris. Suspect sa Bandohos Lay case na sunadanan kaso kan mga otoridad. Pamilya kan biktima naglalaom na marikas na madadakop ang suspect. Si Rosie Nieva nakatutok. Makalisang 11 bulan, dagos ng naso na danin kaso kan mga otoridad ang sospek na pigtutok dong nasa likod kan pagkagadan kan 17 anyos na si Rosel Bandohos sa Naga City. Kasong robbery with homicide ang pigsunad na kaso laban sa sospek na binistong si Lorenzo Purisima. Sigun sa NBI, pigsyerto ninda na bastante asin matibay ang mga ebidensya na madudo sa nasambitan ng persona. Ngayon, at least masasabi natin na natapos na yung kaso. And then, pagpasensyahan nyo yung law enforcement agencies kasi hindi ito madalian. As we mentioned before na hindi ito marathon, we'll make sure na maayos at matibay ang ebidensya na isasampa natin. Nagpasalamat man ang kapulisan sa gabos na testigo na daisubuot nagduwa-duwa na magtaunin impormasyon na nakatabang sa saindang pigigibong investigasyon. Muli, sa lahat ng nagbigay ng information, kami po ay nagpapasalamat sa kanilang lahat. Thank you. Sa ibong nalado labi man ang pasasalamat kan pamilya Bandoho sa paghiro na kan kaso sa pagkagada ni Rosel. Alagad naglalaom ang mga ini na madakop na ang sospek sa mas amay na panahon. At least po, nag-uusad na po ang kaso niya. Sana matawan pong hustisya talaga ang pagkagadan kan sa kuyang aki.
Medyo nakakabawas-bawas na siya ng bigat ng nararamdaman ng pamilya namin. Pero nagsisimula pala ang lahat. Marami pang laban ang haharapin. Pero sana, sumuko na tong Lorenzo Purisima to. Kung marurumduman kan bulan sa nanin Hulyo, kan haros sarong simana na pighanap ang biktima, kan pamilya asin mga otoridad, hat sa Senado kayan ang lawas kaini na nasa state of decomposition na sa sarong bakanting lote sa Barangay Liboto, Naga City. Nag-abot man sa 300,000 pesos ang reward money para sa makakapagtukdo sa nasambitan ng sospek. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pirang mga parasira sa banwaan in Calabanga, Camarines Sur agrangay ang nagdidikit asin sadit na dakop nin sira huli subuot kan overfishing sa San Miguel Bay. Agriculture's Office kan banwaan nagahanap na nin paagi nganing ma-regulate ang mga nagsisira sa saindang nasasakupan na kadagatan. Uya ang report ni Chris Novelo. Marigas na naubos ang nadakop na sira kan parasirang si Alex Asiron kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Kung dati subot banye-banyera ang dakop ninda sa kadagatang sakop kan banwaan, alagad ngunyan. Nanotaran subot ninda ang pagdikit kan sa indang dakop. Saro sa pighiling nindang rason, ang subuot overfishing sa San Miguel Bay na sinabayan pa kan darakulang trolls na nagdalaog sa Barangay Sabang. Kadakulig ding nakakalaog na mismong mga bako man taga-igdi na para lako din. Minsan ang dakop mi napapamura na mayo na nainutan pa kami sa bintahan igdi. Apwera sa dikit na supply, mga sadit na sira na sa nasubuot ang sa indang nadadakop. Sa 17 dekada subuot ni Alex na pagsisira, ngunyan sa nasubuot nangyari ang matinding kompetisyon kan mga darakul asin siring niyang sadit na parasira. Susugman sa Municipal Agriculture's Office kan Calabanga, magin ang mga banuan na sakop kan San Miguel Bay siring kan Tinambak, si Ruma asin Ibapa, naglalaog naman kaya sa lugar. Overfishing ang Sabang, kadakol-dakol ng parasira dyan. Siyempre, ang stock dyan, pagdakol ang demand, maluwi ang supply. Medyo pinapabantayan mo yan sa mga bantay dagat. Minsan, nag-seaborne sinta, kaya ba ang maritime, please? Sa ngunyan, naghahanap nanin paagi ang opisina nga ni ma-regulate na ang mga nagsisira sa kadagatang sakop kan banwaan. Urog na ang mga trolls asin darakulang commercial fishing vessels. Sa presente, pigpapangalad man kaya ang 3 tons pataas na mga baroto na magsira sa banwaan. Alagad solamente magigibusubot ngunyan kan opisina ang mas mahigot na pagpabantay sa kadagatan, katabangan iba pang force multipliers. Kay Baan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pigtutubod ang NPA leader na parte kan grupong nakaengkwentro kan puwersa kan gobyerno kan Sabado. Nado kayang lugadan asin nakatago harani sa pinangyarihan. En kasong magsayumang magbalik loob sa gobyerno, posible subuot na mahampang ini sa kaso. Uya ang report. Duwang aldaw makalihisan engkwentro sa sitio Madarag, Barangay Hagnaan sa Nasinto, Masbate. Mantang nagsasagibo nin pursuit operations. Nadukayan kan mga soldado ang lugadan asin maruluyan ng lalaking si alias Hamon na pigtutubodang leader kan makawalang grupo asin kabali sa saindang nakaengkwentro kan Agosto 19. Haros nalalapa naman subuot ang lugad kaini sa Bitis huli sa duwang aldaw ng pagtago harani sa pinangyarihan sa paglaom na babalikan siya kan sa iyang mga pag-iriba. Sa ngayon po, prioridad namin na maipagamot muna siya at pagkatapos po niyan ay saka na siya titingnan kung meron ba siyang mga, kung involved ba siya sa mga iba't ibang kaso or kung siya ba ay magsusurrender na makikipagtulungan sa pamahalaan. Dugang pakan opisyal en kasong magsuko, i-enroll ini sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program nganing magiyahan sa iyang pagbalik loob sa gobyerno. Alagad en kasong magsayuma ini. Makakasuhan po namin dahil po doon sa involvement niya sa mga encounters at yung mga nakuhang mga gamit po sa kanya.
Sigun pa sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, si Alias Hamon, saro man sa ipigtutukdong responsable sa pagkagadan kan football player na si Keith Absalon asin pinsan kaini taong 2021. Sa presente, mas hababa naman subuot ang porsyento kan insurhensya sa bilog na Bicol Region. Padagos man ang sa indang espuwerso, kabali na ang pag-enkaminar kan kooperasyon kan publiko sa pagpapaaram sa indakan mga kadudadudang tao o hiro kan mga inisa sa indang mga lugar, nganing dagos ng mapara ang insurhensya sa rehiyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Gadanan sarong holdapper makalihis na makipagribayan nin putok nin badil sa kapulisan sa tahaw kan kinondusir na hot pursuit operation sa barangay Mapaso, Irosin, Sorsogon. Sa investigasyon kan kapulisan, sarong negosyante ang naging biktima kan sospek kung sa inalalay kaini ang nasa 52,000 pesos. Makalihis ang insidente nagdulok sa PNP ang biktima kaya tulos man na nagresponde ang mga otoridad hasta sa nasusog ang sospek sa sitio Balading, Barangay Santo Domingo. Imbes na magsuko, pinaputukan kaini ang mga otoridad kaya napilitan naman na magbalos ang kapulisan na nagresulta sa pagkagadan kan sospek. Na-recover digdi ang duwang magkaibang klase nin badil. Sa ngayon, nakikipag-coordinate kami sa ibang station dito sa Sorsogon na may mga recently or previously na incident na traffic hold up. So, sa pagkakaano namin, may possibility na itong suspect na ito, isa rin sa mga suspect doon sa mga nangyaring pag-hold up sa iba-ibang munisipyo. Sa dit na coffee shop, kan sarong 15 anyos na estudyante sa Naga City, padikit-dikit ng nabibisto. Kinikita kaini dakula subuot na itatabang sa pagpapabulong kan sa iyang ina na may helang na colon cancer. Aramon ang sa indang istorya sa report na ini. Estudyante pag-aga, barista pagbanggi. Meet Diego Terence de la Cruz, ang grade 10 asin young entrepreneur kan Naga City. Sa edad kayang 15 anyos. Asin sa puhunang 10,000 pesos, si Diego nagpatindog nanin sa diri niyang coffee shop. Istorya kaini na-inspire siya kan sarong social media influencer na igwa namanin sa dit na coffee shop. One weekend, nag-taste test na kami ng coffee, lahat ng flavor, caramel, ganyan. And nakuha ko yung tamang timpla ko. Haro sarong bulan naman subuotan sa iyang sadit na shop na nag-i-income na nin 2,000 pesos hasta 4,000 pesos kada aldaw. Alagad ang sa iyang kinikita sa sadit na coffee shop na ini, nakakadagdag na subuot sa pantustos sa pagpapabulong kan sa iyang ina na may helang na colon cancer. Pinaghirapan niya rin kami na palakihin, and doon ko binababay sa kanya yung payback. Labyan pasasalamat kan sa iyang ina na si Pichi sa karahayang buot kan sa iyang Diego. So dako lang bagay sa kuya kasi syempre chemo treatment mahal. Masakit to make ends meet, and aware siya kung ano ang financial crisis na inaagihan ko ngunyan. So para sa kuya, dako lang bagay kung gaano siya ka-responsableng aki, dako lang bagay yan sa kuya. Bukasan sa iyang coffee shop po alas 5:30 nin hapon hasta alas 11 nin banggi, tuyong Domingo hasta Huwebes. Asin alas 6 nin banggi hasta alas 12 tuyong Biyernes asin Sabado. Masarap po. Actually po, everyday kami dito ng mga friends kong ang favorite ko po dito lagi is matcha strawberry. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, urog pang nagkukusog ang bagyong Goring mantang nagtitiner ini sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes.
eastern portion kan Babuyan Islands, eastern portion kan mainland Cagayan, asin eastern portion kan Isabela. Laumanan makusog na duros na may kaibanan na pag-uran sa mga masunod na oras. Sa latest bulletin kan Pag-asa, huring nanotaran ang sentro kan Tropical Storm Goring sa 270 kilometers east Kalayan, Cagayan. Dara kaini ang kusog kan duros na 85 kilometers per hour, asin pagbugso na maabot sa 105 kilometers per hour. Maluya ining naghihiro pa south-southwest. Hababa paman ang tsansa kaining maglandfall, asin piglalauman paman ang looping track o ang pag-ikot o paikot na hiro kaini. Gikan sa southward, posibleng magbago asin maghiro na ini pa norte sa mga masunod na aldaw. Apwera sa trough o extension kan bagyo, namamatayan man ang duros habagat na padagos na papakusugon kan bagyong Goring. Basado sa datos kan Metro Weather, may mga pag-uran sa Camarines Provinces, Albay asin Catanduanes. Posible man na uranon ang natatadang parte kan nasyon, kabali na ang Visayas asin Mindanao. Estudyante sa Naga City, trauma subuot ang inabot kan bigla sa na siyang habluton kan nalilimos na lalaki. Seguridad sa barangay, mas papahiguton man subuot kan mga opisyales. Uya ang report. Takot asin labing paghandala ni pigwalat sa 20 anyos na estudyanteng si Crizel makalihis an sa iyang naeksperyensyahan mantang naglalakaw pala og kuta na sa saindang eskwelahan sa Barangay Peña Francia, Naga City, pasado alas 10:30 nin aga. Istorya kaini sarong lalaking nagahagad nin limos an nagin agresibo kan sa iya subuot ining sayumahan. Bigla po siyang nagrani. Akala ko po normal lang na nagahagad po ning limos. So sabi ko po sa iya, "Kuya, mayo po, nagdadali-dali na ngani po ako." Tapos nagulat po ako, tighablot niya po si braso ko po, tapos tigguyod niya po ako parani sa iya. Nakubanan subuot siya sa nangyari, asin labi ang takot na namatean. Kaya ang ngunyan pa sa naman na aldaw siya nagkaigwang kusog buot na makapasiring sa barangay nganing maipablatter ang insidente. Sana po madako para na din po sa ibang biktima niya po. Tamay nag-chat din po kaya sa Kusubanggi. Yan may biktima na din po siya. Dakol na po din siyang nabiktima, bako lang po ako. Nakaandaman subuot ang barangay na mag-extender nin asistensya sa nangyari kay Crizel, urog na sa pagserto sa seguridad kan sa indang lugar. Kung iyan po sa barangay Peña Francia, isusuman mo yan sa barangay, hindi mo yan i-hearing sa barangay. Pero kung madiskumi na bako man taga barangay Peña Francia or ma-identify mo po na taga ibang barangay, i-endorse mo po siya duman sa barangay na pigi-istaran katong suspitsado. Aminado man ang kapitan na angat para sa indaan dakul na mga eskwelahan asin populasyon kan mga estudyanteng sakop kan sa indang barangay. Day subot ini kayang mabantayan kan nasa 20 tanod sa nang ipigtugot kan lay. Kaya hagad ninda ang tabang kan publiko pati na kan mga security guard kan mga eskwelahan asin establishmento sa indang barangay. Nganing masyerto ang seguridad kan bilog na komunidad. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Irido ang sarong 36 anyos na lalaki makalihis saksakon kan sa iyang kainuman sa Barangay Santa Rosa Norte, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa investigasyon kan mga otoridad, nag-inuman ang biktima asin ang sospek kaibanan ang saro pa, alagad biglang nagkaigwanin day pagkakaintindihan ang duwa. Enot na nagsuntukan ang mga ini hasta sa nagkuanin patarom ang sospek asin sinaksak sa tagiliran ang biktima. Tulos man na idinalagan sa ospital ang biktima, mantang nasa kustudiya na kan mga otoridad ang nasambitan ng sospetsado. Arestado ang 57 anyos na lalaki sa kinondusir na operasyon kan CIDG Albay sa Barangay Baligang, Kamalig, Albay. Sa lindong kan pigsirbing mandamiento de Requisa, na-recover kan mga otoridad ang duwang kalibre 45 na badil asin mga bala sa sospek. Sigon sa report, imbuelto ang sospek sa robbery incident sa probinsya, kung saan saro man ini sa ipigtutukdo kan enot na nadakop na sospek na nasa likod kan paggadan sa principal na si Beverly Cabaltera, kan Pulangi, Albay, kan bulan nin Oktubre 2022. Sa ngunya, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Irido ang duwang lalaki sa banggaan kan motorsiklo asin ambulansya sa Maharlika Highway kan Barangay Bulhaw, Labo, Camarines Norte. Sa investigasyon kan mga otoridad, pigbabagtas kan motorsiklo ang tinampos sa lugar, mantang nakasunod digdi ang ambulansya. Alagad pag-abot sa lugar kan pinangyarihan, nagbusina ang ambulansya para mag-overtake. Nagilid subuot ang motorsiklo, alagad bigla ining nagbuelta sa tahaw kan tinampo, rason para makabangga inik
o mabangga ini kan ambulansya. Nagsapo ning lugad sa lawas sa unrider asin backride kaini natulos man na idinalagan sa ospital. Para mientras man napigkustudiya kan kapulisan ang driver kan ambulansya para sa maninigong disposisyon. Regional Anti-Cybercrime Unit Camarines Sur mahigot subuot na babantayan magin ang live streaming kan mga aktibidad katakod kan Peña Francia Fiesta. Pagsuba dapit sa bomb threat asin iba pang kaparehong huma sa seguridad sa paagi kan social media laom na maibitaran sa paagi kaini. Uya ang report. Como parte kan pag-andam sa seguridad na ilalatag para sa mga dakulang aktibidad sa papaaboton na Peña Francia Fiesta. Nakikipag-koordinar na ang Naga City Police Office sa Saindang Regional Command sa Albay para sa hahagado na augmentation personnel. 11,500 na kapulisan kaya ang hinahagad kan NCPO na dugang na puwersa na idedeploy sa mga darakulang civic as in religious activities sa bulan ng Setyembre. Makakatuwang man kaini sa pagmaniharkan pasi orden ang iba pang uniformed personnel nganing masyertong magiging matuninong asin solemne ang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Arog kan Philippine Army na counterpart mga tao man po nin mga personnel especially na mabantay sa mga vital installations, si maiba sa prosesyon, traslasyon and fluvial procession. Apwera kaini, hurot man kan NCPO ang dugang na mga logistics, siring na sanakan mga lunadan kan mga ipapadarang kapulisan. Mientras tanto, mahigot man nababantayan kan Regional Anti-Cybercrime Unit kan Camarines Sur ang live streaming kan mga aktibidad katakod kan Peña Francia Fiesta kung saan posibleng may mga magkomento nin suba manungod sa bomb threat asin iba pang huma sa seguridad. Pigaabisuhan man kan unit ang publiko na maging rigmat sa pagbook online kan sa indang mga dadagusan sa pagbisita sa syudad ni Naga, nganing makalikay sa scam, siring na sanakan nangyari kan nakaaging taon. Kung mapipili po, halimbawa, ikabisto man lang sindadigdi, ipa-verify po dahil tulos magpadara ng kwarta. Kasi kung minsan, airinot nasabing ras ngayon, kasi siya makainot sa iba man na nasa ibang lugar, gustuhon man na makuha ka si place. Kasi kung minsan, may mga picture na pinapahiling, makuman talaga ito si aktual na lugar. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Happy weekend mga kapuso, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.